Freelancers! Keep up! Sana umatan ng briefing, no? Ano yung mga nangyayari sa amin itong nagdaang 2 taon? Madali na uwi siya na rin i-shoot ako ng eh. putang ng podcast na to. Eto na nga ang chika. Ganda mo. Kasi ka naman. Ganda mo, naninig ka. Ito ang chika. Yung chika sa'yo. Basta. Hello everyone and welcome to another episode of Basta Freelancing! So, ayan. Parang favorite natin yun, no? Ayan. Alright. Kaya, napapanood ko yun sa TikTok. Bakit ba ako nakasalamin? Actually, galing po akong beach. Hala. Hindi! Dahil 12:38 namin to sinushoot. Charing. Anong oras na ba ngayon? 12:38 na umaga. 12:38 talaga. Okay, so madaling araw talaga sinushoot ang Basta Freelancing. Correct. Kasi Truly tayo so. ay Basta. Freelancers! Keep up. Baka. Sana medyo nag-ano tayo sa ano. Wala pa Nagbasa sa ng bahay. Script po. ganyan. Sorry, wala pa tayong script. Sponty to. But anyway, so today we will be talking about our updates naman on our career wins. So, ano yung mga na-achieve natin sa span ng 2 taong hindi natin pagpaparamdam sa podcast. Correct. So, Pero bago tayo mag-start, magpakilala muna tayo. oo nga pala, di ba pala tayo nagpapakilala? Very true. So again, my name is AJ, isa sa mga kutaterang host ng Basta Freelancing. At ang pinaka-fresh na fresh, parang fresh tilapia. This is me, Ambo. Memorize mo pa yun? Sana umatan ng ka. briefing, no? Oo. Wala, ganda lang. So well, anyway, ang pag-uusapan natin is ano yung mga nangyari sa amin itong nagdaang 2 taon sa aming mga career. Ayan. So kung kami ba ay nagbebenta na ng iba pang serbisyo, ayan, sa mga Yes. kliyente. Well, anyway, kanina tayo mag-start. Sige, I think ako na. Sige, dahil pauwi na siya ng Bataan, Oo, madali na uwi siya na rin i-shoot ako ng eh. putang ng podcast na to. Na para bang ang interview ay para sa'yo. Oo, talagang sabi ko, bilisan na natin kasi uwi na ako ng 2:00 o 1:00. Hindi ko alam dahil anong petsa na, so hindi ko alam kung anong oras makakasakay. But anyway, ang dami kong daldal, pero ang update sa akin in terms of my career is that I started as graphic designer, no, in different industries. So right now, I am currently a multimedia, so I rotate around video editing. True. So I also do video animation. So it really gives me that celebratory character. Wow. Celebratory character every now and then kasi that's what I really want to achieve talaga in this creative industry is to discover some of the potentials that I have inside. Hello. What do you have inside? Hindi. So, very siya sa akin, very life-changing siya sa akin. Kasi, hindi lang graphic designing at branding ina-offer ko sa clients, but I also do motion graphics na or video animation. So, thank you so much, Lord, for providing this kind of Pakunin ka talent na, or skills. So, I believe naman kapag creatives talaga is innate na yung creativity inside you. There That is is very there true. is always this pursuit. Diyos ko po. So, parang naging epicenter ko na talaga yung arts ever since. So, lagi kong sinasabi sa mga sa mga introductory videos ko na I love creatives. That So, is very ayun. true. So, ngayon naman, if I may ask, AJ, ano nangyari sa career mo? Ito, napaliwara. Siyempre, ayan, sige, katulad ng una ko sinabi is yon. Hindi naman ako umalis sa industriya kung nasaan ako. Bagkus! Grabe. Bagkus ako ay nanatili pa rin at mas nag-expand ng mga ginagawa sa buhay. Ayan. Pagka-graduate ko ng college, ayan, hindi pa tayo graduate, naging instructor na tayo ng isang college, sa isang college university sa aming area. Ayoko sabihin yung location kasi madali siya ma-identify. Uy, gagi. Hindi. So, ayun. So, I am a part-time
college instructor or faculty member. So, iba-ibang year yung tinuturuan ko. But primarily, I teach marketing students and accountancy students. So, I'm on finance. Di ba? Gusto mo yun? Okay. And on the side, ginawa ang freelancing on the Side side. dish. Hindi. Ang main job ko Pakiratin na talaga tayo is, I'm still serving a client, of course. Real estate client, I work as a transaction manager, so I oversee all over yung transactions ng team. And I also help her on her personal brand. So, may pagkaano siya, TC / All around. all around. Yeah, ganon. The EA, ganon. So, a right hand ako ng client na yon. So, to the point na hindi siya mabubuhay kung hindi ako mabubuhay. Hala! Ano ka, oxygen? Oo. Kailangan niya akong singhutin. Hala! Ang laki ko. Sisimutin. Charis. Mali! Ate gay! Ate Gay. Buhay pa ba yun? Oo Buhay naman. pa siya, ate! Sorry. Hindi ko Why siya alam. nakasurvive siya? Nakasurvive siya, life survive. update. So, next is, ano pa bang, marami akong ginagawa sa buhay, to be honest. And next is the birth of Next Level Assist. Kala ko Ayan. buntis ka na, ate. Oo, ayan. Sa wakas, ipinanganak to ngayong taon, officially ngayong taon. So, this is a virtual assistant agency na binuo ng mga magagandang kasama ko. At marami, may kasama pang isa, shout out to Mia Juan. Ayan, isa siya sa mga founders namin. Shout out to ROM, Abby. So, 5 ang nagpapatakbo ng kumpanya. Kami po ay hindi illegal na nagpapatakbo. Okay, kami po ay registered sa Security Exchange Commission. So, safe po. Okay. Charot, joke lang. So, ayan. If you wanna look more about NLA or Next Level Assist, you can look up sa aming Facebook, Instagram, and we're gonna put it on the description Very box or true. sa show Show notes. notes. Yes. And also, ano pa bang ginagawa ko? Ayun, so yung community natin, mas pinalakas natin. Dati kasi parang eme-eme na yung community ko, wala silang hub. Ngayon ay nasa isa silang hub, meron akong binuo na community, so yun mga aspiring VA yun, and real estate VA. And also, I think 2024, last year, it's a big year for me because doon ko rin nilaunch yung aking paid online course. Ayan, The Reba Blueprint, yung pangalan ng product. Yes. And this is for aspiring real estate VA, administrative assistant, transaction coordinator. Ayan, sa gusto magkaroon ng idea about real estate in United States, specializing in residential real estate. So, isa sa mga business ko ay yung one-on-one coaching. So, 1-hour coaching yon at may mga nagbubook naman kahit pa paano. And my personal brand ay pas pinapalago pa natin sa Facebook page. So, The VA Teacher. So, yun yung ating personal brand. And The VA Teacher also in YouTube. So, ngayon pa lang ako, parang nagbubloom sa digital space pagdating sa aking personal brand. Kasi mas ngayon ko pala nakikita yung potential na kaya ko palang mag-isa nang walang tulong ng mata-pobreng iba. Charot. Joke lang. So, and also, gusto ko rin magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin on the side. Diba? Which is very true. Yeah. So, yun lang naman na nangyari sa akin. Medyo mahaba pagpasensyahan yun. Oo. Diba? 2 taon yun. Pinaiksi. 2 taon. Oo. At dahil sa sobrang haba ng kanya, wala pong nangyari sa akin. Ganun pa din. up mo na. Oo. Ganun pa rin naman po ako. Walang improvements. Ayan. Well, for me naman, of course, sinabi na again ni AJ, very focused sa Next Level Assist. Hindi mauubos ang NLA sa aming season today. Na parang bang magsi-season lang tayo. Hanggang episode 3 lang po ito. Abangan po natin kung may kasunod pa ulit na ano. Sa susunod na 2 taon ulit, mga kapatiyan. Mga ganon. For me, inasikaso ko ang HR and finance ng Next Level Yes. Assist. So that's something that we are very busy of. Kaya lang naman po kami nagkaroon ng mga 2 episode dahil nag-meeting po kami ulit. Para din sa NLA din. So, Tama. siningit na dito. Oo, siningit na lang ulit. Yes. And then also, career-wise, I am already a podcast virtual assistant. Yes. So I'm managing, well, isang podcast na lang siya currently kasi bumalik ulit ako sa pagiging real estate social media manager. Okay. Ayan, so still focus on real estate kagaya ni AJ dahil parang lahat naman ng kliyente ay galing sa kanya. And also, ayun, parang
walang buwan na hindi kami nagkita-kita. So, Yes. NLA, trabaho, babalik sa bahay. Tapos, Travel. Travel. pupunta na lang ako yung diba? Taiwan. Ayan. Next, pupunta kami yung Bangkok, pero hindi sasama. Oo. Hala, talagang minention yung di ako sasama sa Bangkok. Tama Pero naman abangan yun. po natin, malay nyo next year makapunta na ako sa Bangkok. Yes. oo. Dahil yun nga, update, nagpapagawa nga tayo ng bahay ko. So medyo magastos tayo, I no? know. Kaya Talaga naman medyo magastos tipid mo na paggawa ng peso. bahay, Yes, sister. magastos talaga magpagawa ng bahay, guys. So, think before you decide na magpagawa ng bahay. Akala ko think before you think. But yan, since na-share natin yung mga growth natin in terms of career, kasi sa episode 1, tinukoy naman natin yung mga improvements natin na through that career, ito yung mga fruition na mga pinagagawa natin sa life. Tama. So, I think we are really grateful and thankful din dun sa mga taong tumulong sa amin kung nasan Of kami course, ngayon. oh, And that is also, very sino ang dapat talagang pasalamatan? We would like- nakatataas. So, sa mga Ayan. niniwala sa Supreme Being, ayan. Ayan. Ang Talagang- ating omnipotent. And omnipresent. Yes! Ano pa yung isa? And Omniscient. Oo, Omniscient. ayan. Grabe. Ang lalalim ng mga pinagsasabi natin. Tapusin na natin to, Hindi, no? well, magbigay muna tayo siguro ng advice or kasi siyempre matagal na tayo sa Yeah, digital oo. space. That's And very ayaw true. nating matapos tong episode na to na wala tayong nako-contribute sa mga aspiring VA. Okay. So magbigay tayo ng professional advice natin sa mga gustong mag-start no sa freelancing industry regardless kung anong niche. Considering na it's 2025 and we're about to turn in 2026, ano yung mga Siyempre, yung mga best practices nung 2021, kung kailan tayo nag-start at 2020, hindi na siya ganun ka-applicable ngayon. Yes, Meron ka oo, ng that's true. kailangang baguhin or idagdag para mas mapansin ka ng mga kliyente. Yeah. Siguro ako muna mag-start. Tanong mo, sagot mo. May bago na agad edition, no? Oo. Siguro isa sa mga gusto kong i-highlight is, siguro po nung mga nakaraang taon, most especially yung 2024 or 2023, mga taon na yun, parang talagang hype yung freelancing, no? Na parang ang daming parang ulol na gustong maging VA. Kasi nga, merong nabuo sa utak nila na ang pag-VA ay uupo ka lamang ay then click, and then kikita ka ng into dollars, no? And that's something na gusto naming burahin sa mga isipan ninyo na ang pagiging isang service provider or independent contractor or virtual assistant, maraming terminology na ginagamit, ay hindi po isang pangkaraniwang trabaho, okay? Kumbaga, malaki ang gampanin namin bilang isang virtual assistant sa business ng mga kliyente namin, no? So, nitong nagdaang 2 taon, grabe yung hype, as in, grabe na may KMJS. At ngayon 2025, meron din na kumikita ng 200K ng 12 years old. And that's something na pinag-uusapan din ngayon sa TikTok, no? So, ang gusto ko lang iwan, ang dami kong side, na syempre gusto muna natin magbigay ng context, di ba? Saan nanggagaling tong comment ko, no? So, etong comment ko ay opinion ko at base sa obserbasyon ko sa digital space and freelancing space, no? So ako, number 1 is kailangan yung alamin yung unique value proposition nyo as a service provider, no? When I say unique value proposition, ano yung kaya mong i-provide sa mga business owners, regardless kung ano yung nila, line of business nila, no? Kung real estate man yan, kesyo ganto, ganyan. Ano yung kaya mong i-provide? Anong value yung maibibigay mo sa table? Kasi kung ikaw ay gusto mo lang maging VA and alam mo lang gumamit ng Gmail and then Google Calendar, anong bago sa'yo? Bakit ka pipiliin? So, yun yung mga tanong na kailangan yung sagutin. What's your unique value proposition? Ano ang kakaiba sa'yo na pwedeng makita ng isang recruiter or ng isang employer bakit kanila i-hire? So, tinatrabaho yun. So, trabahuhin ang skills na kailangan gusto ninyong pagyabungin, no? Or gusto ninyong palaguin. And from there, tsaka kayo mag-apply. At huwag kayong susukong mag-apply. If yung effort natin ng 2021 ay times 5, na nagsasend kayo na application, times 5, 5 times kayo nagsasend per day, gawin yung times 15 or times 20 a day. Pero huwag kayo mag-mass apply. Iba-ibahin yung platform. Pero mag-diversify kayo ng mga platform. Mag-explore pa kayo ng ibang platform. The more chances na nagtatanim kayo, the more chances na marami kayong ma-harvest na interviews, right? Or mga call from the client. Ako yun lang naman yung advice ko. Ngayon, ikaw naman, Ambo, sa tingin mo, ano ang iyong maitutulong sa mga aspiring VA? Hindi, sa akin naman, kung may ma-advise ako, we have gone
we have gone. Malayo na yung narating natin in terms of our career. So there are lots in our basket na pwede naming ma-share at kulang yung minutes dito sa episode for us to talk about it. So if ako, kung ilalagay ko siya sa nutshell in connection with what you have mentioned kanina na in terms of unique value proposition, I think it's also important na dapat hindi tayo magstay stagnant Love it. sa mga skills na meron tayo ngayon. Like for example, si Jace before nagsa-social media lang siya, so integrate niya yung podcast. So ako nasa graphic design field. Dati nag-focus ako sa graphic designing field. Tapos now I am continuously upscaling pa sa mga pwede kong explore in terms of creatives. So sa industry, hindi pwedeng lagi ka lang magiging complacent na you're earning big right now, pero after how many years, hanggang kailan magsistay yung ganong kind ng skills na kinakailangan ng company. So as you want and as you crave for the growth of your company, syempre, wag mong kalimutan na dapat nag-grow ka rin for yourself in terms of career, personal development, or character development. So, marami kang bagay na kailangan baguhin at hindi pwedeng masatisfy ka lang sa standing mo currently. Porket mataas ka, hindi mo masasabi na nandun ka pa rin after 3 years, after 5 years. So, wag kang magsa-stop kasi parang gulong ng palad to, no? Parang hindi ka laging saswertehin sa life. And I think normal naman yun sa freelancing industry, no? Na That's true. magiging sustainable lang siya if aware ka sa current situation mo. No? If lagi kang nag-upskill, lagi mong ginagrab yung opportunity na i-grab tong training na to kasi baka makatulong sa akin to, o yung challenge ng client mo na, oy, baka kaya mo to. It's something na, na nabubuo sa'yo habang tinatrabaho mo yung trabaho. Yeah, like for example, kapag a-attend ka ng trainings ng AI, ganyan, especially sa mga companies ngayon, naghahanap sila ng someone na mas magiging efficient at productive yung isang tao. So like we're integrating Firefly, we're integrating AIs from Midjourney and all. So lahat ng yun, very helpful yun sa company kasi mas napapadali yung trabaho, mas maraming nagagawa, mas maraming na-produce. So, why not i-utilize natin yon? Bakit hindi natin gagamitin? Huwag tayo maging conservative with our choices. As a virtual assistant, you need to go beyond the borders. So, if there are things that are actually new, if merong mga bagong engineering models, kung nag-improve ang ating machine learning, then we should always see it ethically and professionally, utilize and maximize all those things because that will help you and your company also. Love That's it, very love it, true. love it. So, ikaw naman, Jace. Sobrang juicy nun, no? Parang Tender juicy. Hindi. Baka naman. Na maanghang yung nabili. Oo, Hindi. sorry na. Ayan. Well, for me, siguro, I will share na lang in an HR perspective. Wow! Gusto niyo ba yun? That's massive. Siguro, like, for me, every time na we filter out applications, ganyan, syempre, we focus on your CVs and portfolio. For most people, talagang pare-parehas lang yung mga nasa CV nila, yung mga nasa portfolio nila. So, parang kumbaga, if we will weigh in everybody's experience, medyo nahihirapan kami, hindi dahil qualified ang lahat, kundi dahil magkakaparehas na lahat. Yeah, You know? we need to stand So, out. when working with your resumes or CVs or portfolios. Sige, bago ka magbigay ng advice, ano yung pinaka-worst mong CV na nakita? Ayun, ba't ka natatawa? Simple lang yung tanong ko. Well, full disclosure, I have seen enough. Hindi. Ayun, sila na. Parang iba na yung te. Mali. Well, for me siguro, yung mga CVs na overly designed, ganyan. Mga ganyan. O di kaya yung mga CVs na walang experience, kumbaga skills lang yung nilalagay nila, ganyan. So parang kumbaga, meron kang skills na nililista, pero nasan yung experience to share that? Yeah. Diba? So you have to make sure na yung full details hindi naman full details, pero yung highlights are things that you need to include dun sa resume. Okay. And also making sure na yung parang kumbaga kapag nilista mo na, let's say for example, na job description, sinabi ng social media manager ka. Siyempre, we already know the social media manager, so hindi mo na kailangang i-describe isa-isa pa kung ano kailangan mong gawin doon, di ba? What you will do is highlight what are the things that you did best in that position. Correct. Ano yung mga na-improve mo doon sa business na yon, ano yung mga na-contribute mo, what are the things that you have automated maybe, yung mga dinevelop mong maybe procedures, ganyan.
And in that way, we can already know kung ano ba talaga yung pwede mong ma-offer. And that goes back to the unique value proposition na sinasabi ni AJ kanina. That is for you to stand out. Because you have to remember, let's say for example for us, sa isang application lang for a position, ang dami na siguro na we receive 200 applications. So, kailangan lang naman namin ng mag-qualify ng 5. Oo. So, yung competition mo is very high. So, you have to make sure na na-highlight mo yung mga kaya mong gawin talaga on your resume or portfolio. So, kailangan ba naka-highlighter ang gamit? Yes. Siguro, pero wag yellow. Hala! Kasi hindi niya favorite yun. So, medyo tigilan Kailangan mo yun. pink. Kailangan Hala, pink. hindi. Hala. And then make your resumes ATS friendly also. So wag na yung nasa Canva. Pwede nyo idiretso sa Google Doc. But make sure that the format is as clean as possible. Oo. Yes. Tapos naka-bullet siya, no? Yes, And very put true. number as much as possible. Hindi ko naman sa ilalagay yung Tumblr ko. Baka kasi Nakatapat tayo sa camera. So, put numbers or data numbers as much as possible para talagang nafi-figure out nila yung vivid role mo before, diba? So, yun lang naman. So, if you guys have any questions or topics na gusto ninyong pag-usapan natin, Yes, no? sa susunod na Sa episode, susunod kung na meron episode, kung meron man, charing. Kayo, Na parang pati kami nawalan ng hindi. pag-asa. Bakla, ito ang challenge. Ang susunod na episode ay nakasalalay sa inyo. Dahil kapag wala nag-comment ng gusto nyong pag-usapan, Ititigil na namin to. Ititigil na namin Nag-comeback pa kami kung di nyo naman Oo, susubaybayan. mali. Nagigigil ako sa inyo eh. Oo nga, huwag na tayo mag- Stop mo yun. Eme lang. So, well, anyway, meron ko pa bang gustong i-share? Mahal na mahal ko kayo at sa mga nakikinig, maraming salamat po dahil nakaabot kayo dito. Nakapagpasensyahan nyo ang aming kadaldalan. But anyway, we're happy, we're grateful, and we're ecstatic. Ecstatic! Hindi, but we're so joyful right now kung nasan man kami ngayon. And ano yun, provision yun ng ating Diyos. And, diba, grabe. tama. Oo, And lagi isisip we're ka ba kay living Lord? sa wisdom niya. So, Mhm. ayun, continuously stick with what you have, stick with what you have. Hindi, mag-stick kayo sa vision nyo in your lives, in your career, at wag nyong kalimutan alagaan yung sarili nyo. Kasi probably we're craving for maraming pera, but we We don't have time freedom. don't have time freedom. So yung work-life balance na kaya ibigay ni virtual assistants, wag Hindi natin ma-enjoy. wag natin abusuhin na work lang, tas onting life. So medyo mahirap din yun. So this is not advice just for me. This is not the last word for me. Pero ano to, also sa lahat ng nakikinig ding mga listeners. Correct. And also, ayun, iba pa rin kapag laging nag-show up. Mga Yeah, kapatid. show up, expose And yourself. Maging consistent kayo sa mga bagay na ginagawa niyo. Yeah. Okay? Regardless kung wala ka masyadong skills, tapos puro interview ka lang, pero kung lagi ka naman nag-show up, I think isa yun sa mga value proposition mo, Yeah, no? Yung lagi ka oo. nag-show up. Kasi, iba pa rin yung mga nag-show up, guys. As in, when I say show up, kahit anong mangyari, bagyo, mawalan ka ng kuryente, mag-show up ka sa interview. It builds something sa employer. No? Yeah. Yes, and always make sure na Gusto ko may tagahawak ka pa ng microphone. sila na yung maghahawak, no? Well, and also make sure na in everything that you do, put God first. Galing natin. Hindi Papunta na kayo tayo sa ano Diba? Sa worship na to eh. Parang Oo, kakanta na tayo anytime. Ayun, pero in everything that you do, you make sure na you put extra effort on it. Because hindi pwede na parang pwede na. Yes. You- Team oo. patunay always. Oo. Very Huwag kayong true. maging, mediocre. No? Mediocre. Yeah, mediocre. It's called mediocre. Okay, red na lang. Mali. Sige, thank. But anyway, so ang ganda ng discussion natin Oo, na hindi natin actually. alam kung saan na naman siya papunta. Oo. Walang Pero at outline. Oo, pero at least may ending, no? Oo. Mako-close natin ngayon. Yes, Oo. close. Di ba? Gusto mo Close ako na mag-close? natin. O, di ba? O, i-close mo yan. Ayan, so maraming salamat sa lahat na nakaabot hanggang dito. Of course, bago namin tapusin ng lahat, don't forget to follow us on Facebook, Basta Freelancing. On Instagram, Basta That Freelancing. And YouTube naman, Basta, Basta Freelancing. TikTok, Basta Basta freelancing. At sa Spotify naman, search nyo Basta Freelancing. Ayan, kahit saan makikita nyo kami at Oo. mag-spread kami ng positivity at
At wala na kayong choice. wala na kayong choice. Dito Kaya na kami ulit. pag inaantok kayo, no, talaga naman kami ang magpapagising sa inyo tuwing madaling sa mga araw. graveyard Yun shift talaga yung, dyan. kaya bakit namin Oo binuo nga, yung tama. basta freelancing? Oo. Kasi ang makaka-relate dito, mga freelancers din. Yes. Well, anyway, again, my name is AJ, ang isa sa mga pinakakutaterang host ng Basta Freelancing! At ako naman si Ambo, ang inyong very fresh pa sa fresh options. And my name is Jay, still the very beautiful. Ayan. Hindi ko na alam yung intro ko eh. Bye, everyone! Bye!